Ang Islam ay unang dinala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makdum na dumaong sa Sulu. Itinayo niya ang unang masjid sa Pilipinas sa lugar ng tubig indangan sa pulo ng Simunol. Ang guho ng masjid na ito ay naroroon pa rin magpahanggang ngayon. Noong 1390 CE, si Rahab Baginda ay dumating sa bansa at kanyang ipinagpatuloy ang mga gawain ni Sharif Makdum. Si Abu Bakar ay dumating sa Hulo noong 1450 CE at napangasawa niya ang anak ni Rahab Baginda na nagngangalang Putri o Prinsesa Paramisuli. Si Abu Bakar ang nagtatag ng Sultanato ng Sulu, kaya't siya at ang kanyang asawa ang naging mga unang sultan at sultana ng kalupaan ng mga Muslim. Pagkaraan ng maitatag ang Islam sa Sulu, ay may iba pang grupo ng mga Muslim ang dumating sa Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan. Siya ay dumaong sa Maguindanao na ngayon ay Cotabato noong taong 1475 CE at napangasawa niya si Putri Tunina. Sila ang mga unang sultan at sultana ng Maguindanao. Sa mga sumunod pang taon, ay marami pang mga datong Muslim ang dumating sa Pilipinas pagkaraan nilang mabalitaan ang magandang pagtanggap na nakamit ng mga nauna roon. Mula sa Borneo ay naglakbay ang 10 dato na nagsidaong sa Panay. Ito ay kinabibilangan ng mga dato na nagngangalang Puti, Sumakwel, Bangkaya, Dumangsol, Paiburong, Paduhinog, Lubay, Dumangsil, Dumalugdog at Balinsula. Si Dato Puti ang pinuno ng pangkat ng mga dato dahil siya ay isang bihasang manlalayag. Sila ay dumaong sa Sirawagan na ngayon ay nakikilala bilang San Joaquin. Binili ni na Dato Puti at ng siyang pangdato ang kababaang lupain sa Iloilo mula kay Maricudo, ang pinuno ng mga nananahan doon, at sila ay nagtatag ng pamayanan. Nang ang mga lupaing nasasakupan o mga kolonya ng Borneo ay matatag ng nakatindig sa Panay, ay naglakbay sina Dato Puti, Dato Balinsula at Dato Dumangsil patungong Hilaga, at sila ay dumaong sa Batangas. Sina Dato Balinsula at Dato Dumangsil ay nagtatag ng mga kolonya roon, subalit si Dato Puti ay bumalik sa Borneo habang binabaybay ang ruta na dumadaan sa Mindoro at Palawan. Isinalaysay niya ang kanilang pakikipagsapalaran sa mga taga-Borneo, at dahil doon, marami pa ang naakit na magtungo sa Pilipinas. Nang dumaong si Ferdinand Magellan sa Limasawa noong March 16, 1521 CE, ang Pilipinas ay binubuo na ng maraming mga kolonya ng mga Muslim bago pa dumating si Miguel Lopez de Legazpi, ang itinuturing na mananakop ng Pilipinas. Ang mga kahariang Muslim ay matatag nang nakatindig sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Maynila at Palawan, bukod pa sa malaking bahagi ng Mindanao at mga pulo ng Sulu. Noong June 3, 1571 CE, ang mga Kastila ay nagsimulang maglunsad ng malaking digmaan sa mga Muslim sa Maynila. Ang Sultan ng Maynila noon ay si Raja Sulaiman, ang pinuno ng mga sultan sa Luzon. Si Raja Sulaiman ay buong tapang na nagtanggol sa kanyang kaharian. Pagkaraang malupig si Sulaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa Luzon
at pumatay ng mga kalalakihan at kababaihan, bata o matanda man. Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga. Nagamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon. Ang mga Kastila ay nagtatag ng kanilang kabisera sa Maynila at nagbalak na sakupin ang Visayas. Sa maiksing panahon, sila ay nagtagumpay sa Visayas at ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikuran ang kanilang pananampalataya sa takot sa kanilang mga buhay. Bagaman marami pa ring mga Muslim ang nagnais na piliin ang libingan kaysa mabuhay ng lumalapastangan sa mga karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Kastila ay hindi pa nakontento sa pagsakop sa Luzon at Visayas. Sila ay buong kasakiman na nagnasa sa mayamang lupain ng Mindanao. Subalit ang mga tribo ng Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, Samal at Sangil ay lumaban sa mga Kastila. Dito nagsimula ang bantog na digmaan ng mga Muslim at Kastila at sa iba pang mga mananakop at mga mapang-api hanggang sa panahon natin ngayon. Ang mga Kastila ay nagnais na pamahalaan ang mga Muslim. Subalit ang mga balakin nilang ito ay hinarap ng mga Muslim ng buong tapang bilang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang kalayaan. Ang iba pang mga pinunong Muslim na nakipaglaban sa mga Kastila sa Mindanao, si Sultan Pangiran ng mga Tausug na nagtanggol sa mga lugar ng Zamboanga at Sulu, si Dato Sirungan at ang kanyang kapatid na si Dato Ubal ng Maguindanao na siyang pumatay kay Kapitan Figueroa na pinuno ng mga sumasalakay na Kastila. Bilang ganti sa paglusob na ginawa ng mga Kastila sa Mindanao, si Dato Sirungan ng Maguindanao at Dato Buwisan ng Sultanato ng Lanao ay naglunsad ng ganting paglusob sa Visayas. Nilusob nila ang Cebu, Negros at Panay at nadakip nila ang maraming Kristiyano. Si Dato Tagal ng Cotabato ay nakapatay ng maraming sundalong Kastila. Si Sultan Kudarat ng Cotabato ay nagtanggol sa Lamitan hanggang sa siya ay mapilitan na umurong sa Iligan dahilan sa nakakahigit na mga sandata ng mga Kastila. Si Sultan Bungsu ng Zamboanga ay lumaban ng buong kabagsikan sa mga mananalakay. Nang ang kanyang asawang si Pangyan Tuan Baloca ay mabihag ng mga Kastila, pinag-ibayo niya ang kanyang pakikidigma hanggang sa mapalaya niya ang hulo noong taong 1645 CE sa mga Kastila at ipinag-utos niya ang pagwasak sa garrison ng Kastila na itinayo sa Zamboanga. Sina Sultan Jamaluddin Al-Alam at Sultan Badruddin III ay patuloy na nagtanggol sa Mindanao hanggang sa pagdating ng mga Briton sapagkat hindi nagawang lupigin ng Espanya ang mga Muslim. Sila ay lumagda sa kasunduan ng kapayapaan at nagbayad ng buwis kay Jamaluddin at Badruddin. Si Dato Udtog ng Cotabato ang pumatay kay Gobernador Emilio Terrero ng mga Kastila. Si Dato Ali ng Baloy ng Lanao ang pumatay sa gobernador ng Misamis na si Valeriano Weyler. Ang matapang na mga Maranao ang pumatay kay General Ramon Blanco sa panahon ng huling pagtatangka ng mga Kastila na masakop ang Mindanao. Ang pamamahala ng Espanya ay nagwakas noong taong 1898 CE nang tinalo ng mga Amerikano ang mga Kastila sa kanilang digmaan. Pagkaraan ng mahigit sa 300 taon ng pagtatangka na masakop ang mga Muslim, ang Espanya ay nabigo at ang mga Muslim sa Mindanao ay matagumpay na naipagtanggol ang Islam sa Mindanao
at Sulu. Nagpatuloy ang pakikipaglaban na ito hanggang sa mga mananakop na Amerikano, Hapon at mga pamahalaan ng Pilipinas sa panahon natin ngayon. Nung dumating ang mga Kastila, kaming mga Muslim ang lumaban sa kanila. Umalis sila. Naiwan kami rito. Nung dumating ang mga Amerikano, lumaban din kami. Umalis sila. Naiwan kami. Ganon din ang ginawa namin sa mga Hapon. In 1521, when Magellan landed in Leyte, he planted the cross of Christianity, but also claimed ownership and possession of the entire island. But that was 1521. 70 years for the Moros scholars in the 1st century. I also had did a research of mine. 70 years before Magellan, Islam was already planted here. Nandito na yung mga evangelist. So when Spain said, kunin ko pati Mindanao, and I would call everybody, the natives there, our forefathers, I would call them Filipino to honor King Philip. Doon ang si Magellan nagtatrabaho. And he said, call the Philippines to honor King Philip and Filipinos ang mga natives dito. When he did that, ang Mindanao dito noon nag-react. Kukunti pa nataway. Because the Moro people cannot be called the subjects of a Christian king. Yan ang totoo talaga. So, nauna dito ang Islam. Galit sila sa gobyerno ng Spain, then America took over. And until now, they think that this is an extension of the imperialist government. And of course, Manila, historically, is a Muslim community. Historically. Raha Matanda, Raha Lakandula, Raha Bago, Raha Soliman, So, to give and due respect to our ancestors and history, meron tayong Chinese cemetery, meron tayong North Cemetery, South Cemetery for everybody, pero wala tayong Muslim cemetery. Ironically. And we have Muslim brothers and sisters in San Miguel, in Quiapo, in Port area, in San Andres, and some portion of Tondo. Kawawa naman. I mean, it's quite unfair for the city not to address demographics or part of our community and especially part of our history. At ngayon, bilang pagpapatuloy sa makulay na kasaysayan at magiting na lahi na ating pinagmulan, kilalanin natin ang Sultan ng Pilipinas sa makabagong panahon. Ang kanyang kamahalan, Sultan Bab Manangaran Datimbang Al-Hajj. Si Sultan Bab M. Datimbang Al-Hajj ay isang matagumpay na businessman at security provider na may higit 20 taong karanasan at kaalaman sa security industry. Sa kanyang pamamahala, lagi niyang tinitiyak ang kapakanan at interes ng kanyang mga kliyente. Katuwang siya ng mga malalaki at tanyag na kumpanya sa bansa. Bilang isang Muslim security provider, inalis niya ang diskriminasyon sa mga Muslim na nagnanais maging security guard sa negosyong ito. Nakapagbigay siya ng trabaho at hindi mabilang na oportunidad hindi lamang sa mga Muslim kundi maging sa iba't ibang pananampalataya at tribong Pilipino. Siya ay naluklok sa trono bilang sultan sa Punod Abarokot, Royal House ng Borokot sa taong 2002 sa pamamagitan ng kanyang ina
na si late Baililinga Ranao Manangaran bilang isang inapo ng maruhom, ulama ng bayan ng Maging, Lanao del Sur. At noong March 18, 2023, siya ay naluklok bilang sultan sa Pilipinas sa pamamagitan ng The Sultanate of Pangampong a Pilipinas, Daawa Solidarity Incorporated, sa pangunguna ng Royal Sultanate of Ranao, Royal Sultanate of Maguindanao, Royal Sultanate of Iranon, Royal Sultanate of Sulu, at iba pang mga grupo sa buong Pilipinas. Sa ngalan ng Sultanate of Iranon, ang inyong lingkod, Raja Muda sa Iranon, ang Iranon Sultanate League of the Philippines Advisor, ay sumasang-ayon sa pagluklok sa trono kay Sultan Bab M. Datimbang Al-Haj bilang Sultan sa Pilipinas at pagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang tagapagluklok ng trono sa mga sultan, datos, rahas, bais, princess sa buong Pilipinas. I am Raja Muda sa Kabuntalan, Raja Muda Dato Tungko Sanday. Now presenting the endorsement to His Royal Highness Sultan sa Pilipinas, Sultan Bab Darimbang. Ang inyong lingkod ay sumasang-ayon sa pagluluklok sa trono kay Sultan Bab M. Datimbang Al-Haj bilang Sultan sa Pilipinas at pagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na tagapagluklok ng trono sa mga sultan, dato, raja, bay, princess sa buong Pilipinas at sumasangayon din ako sa pagluklok ng mga sultan, dato, bay, princess ng Pangampong Pilipinas. Mabuhay Sultan Bab Datimbang sa Pilipinas. bilang spokesman ng Royal Sultanates of Lanao,
nandito po ang Four Towns Boundary Sultans at saka members ng 28 Legislative Councils, as well as the members of the 16 Royal Sultanates of Lanao, the high ruling governing body of the Sultanate systems in Lanao. I would like to read this proclamation in their behalf. Salan ng Sultanate of Lanao, ang inyong lingkod bilang tagapagsalita ng mga Sultanate sa Lanao, Sultan sa Bacolod, Madki di Maurak, ay sumasaang-ayon kami sa pagloklok sa trono kay Sultan Bob M. Datimbang Al-Haj bilang Sultan sa Pilipinas at pagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na tagapagloklok ng trono sa mga sultan, dato, raha, bae, princess sa buong Pilipinas at sumang-ayon din kami sa pagloklok sa mga sultan, dato, bae at princess ng Pangampong Pilipinas, March 18, 2023, Cunita Astrodome. To formally proclaim, I would like to read the Royal Scroll of Proclamation by the Sultanate of Lanao, to whom it may concern, to whom these greetings may come, the members of the 16 Royal Sultanates of Lanao and the members of the 28 Legislative Councils and the Four Towns Boundary Sultans, do hereby confer this Royal Scroll of Proclamation as a first Sultan of the Philippines to Sultan Bob M. Datimbang Al-Haj, with all the rights and privileges attached and inherent thereto, given in accordance with the customary laws and that of the Royal Sultanate, this 18th day of March 2023 at Cunita Astrodome, Pasay City, Philippines. Kasapi ng Sultanate of Pangampunga Pilipinas, Dawa Solidarity.
bilang sultan. Tiruan niyo ang handa ka naron, miya nga susulutan na gumiya nga babay. Ay sumusumpa na itataguyod ko ang mga alitontonin ng Sultanate of Pangampunga Pilipinas na Uwa Solidarity Incorporated. Nakalahad ang aking paniniwala at paninindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, katarungan, pagkapantay-pantay, at pananagutang panglipunan. Kasarin lang, mabisang pagkilos, kabayang paglingkod. Susundin ko ang mga alitontonin at patakarang ipapatupad ng kinaukulang pamunuan ng Sultan ng Pilipinas. Itataguyod ko at makikiisa sa mga pagkilos ng Sultanate of Pangampunga Pilipinas na Uwa Solidarity Incorporated. Iaalay ko ang aking sarili sa masalimot ngunit kinakailangang tungkulin para sa ikauunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. Lahat ng ito ay tinatanggap ko na kusang loob. Walang pagsubli, kasinawaan ako ng Allah. Nilagdaan ngayong ika-18 Marso 2023. Pagtitibay ngayon, ika-18 Marso 2023 sa lungsod ng Pasay City, lalawigan ng Capital Region. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pangampunga Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. So mga ulama tano, nadadara ka peniran, susuportaniran, dadawrugniran, nagwi bababidiran, so tamok galbak pamikiraniran, si sagyang kay asulutan tano sa Pilipinas, dahil sa lakawarumuar, kay sulutan, Bob M. Datimbang. Na they graduated from different Muslim countries. They become a Muslim scholar in order to propagate the oneness, the greatness, and the highness of Allah subhanahu wa ta'ala. Isa itong napakagandang balita sa inyo lahat na ang ating mga ulama ay patuloy ang kanilang pagsuporta sa programa ng ating sulutan sa Pilipinas, Sultan Bob M. Datimbang. Palakpakan po natin mga kababayan! Luzon, Visayas, Mindanao! Siya ay nakapag-asawa sa iba't ibang panig ng bansa at biniyayaan ng 37 anak, 20 lalaki at 17 babae. Narating na niya ang iba't ibang mga bansa sa buong mundo kung saan lalo pa siyang nahubog at napagyaman ng kanyang kaalaman, karanasan at husay sa pamumuno mula sa mga paglalakbay na ito. Naimbitahan din siya bilang panauhing pandangal sa iba't ibang mga okasyon dito sa bansa, maging sa mga pandaigdigang pagpupulong. Kabilang narito ang 3rd International Conference on Peace and Understanding na ginanap sa Crystal Cathedral Ministry, Orange County, California, USA noong October 4, 2000. Sa okasyong ito, tinalakay niya ang peace and reconciliation sa Mindanao. Isa rin siya sa mga kilala at pinagpipitagan ng pilantropo ng bansa. Nagtayo ng mga organisasyong katulad ng Alay Serbisyo sa Amang Bayan na ang layunin ay tumulong sa mga mahihirap, Sultan Bob Islamic Foundation at Muslim Solidarity Movement for Peace and Harmony Incorporated na ang layunin ay pagkakaisa, kabuhayan at kapayapaan. Naipatayo rin niya ang isa sa pinakamalaki at pinakamagandang masjid sa lalawigan ng Rizal.
ang Sultan Bab Datimbang Masjid na mula noong binuksan ito noong 2017 ay nagkakaloob ng libreng pagkain o paklans sa lahat ng dumadalo at nagsasagawa ng Jum'ah o Friday prayer. Isinulong rin niya ang Malaysia-Philippines International Barter Trade na ang layunin ay magkaloob ng tulong at kabuhayan sa mamamayan. Binuo rin niya ang The Sultanate of Pangampong a Pilipinas Da'wah Solidarity Incorporated na ang layunin ay ang panunumbalik ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para sa kapayapaan at kagandahang buhay ng bawat isa. Pinangunahan niya ang pagsulong ng pambansang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pangkabuhayan sa buong Pilipinas na siyang kaagapay ng mga organisasyong kanyang itinatag at sinusuportahan na siya namang tumutulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Itinuturing niyang walang bisa ang kanyang panunungkulan, maliban na lamang sa pamamagitan ng mga ulama na mulat sa Paul ay laging nasa kanyang likuran na sumusuporta sa kanyang mga programa. Tinustusan din niya ang pagpapatayo ng Channel 1 Pilipinas live streaming studio na siyang magiging boses ng mga Muslim sa bansa at siyang magiging tulay sa pamamagitan ng mga programang ipalalabas dito sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano bilang isang nagkakaisang Pilipino. Ang Channel 1 Pilipinas live streaming and post-production studio ay nagtataglay ng state-of-the-art equipments na may kakayahang makapag-produce ng mga dekalidad na programa at pelikula. Bilang nagmamalasakit na lider, negosyante at mapagmahal sa bayan, walang pag-iimbot niyang inalay ang kanyang kakayahan upang maging bahagi sa pagtakbo at pagkakapanalo ng nooy mayor ng lungsod ng Davao, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sultan Bab M. Datimbang Al-Hads ay naniniwala na hindi natin madadala ang ating kayamanan sa kabilang buhay sa pagsapit ng ating kamatayan, kung kaya't marapat lamang na pagsumikapan na mag-iwan ng makabuluhan at napapakinabangang legasiya, sapagat ito ay walang kamatayan at mananatiling buhay na alaala na pakikinabangan ng mga susunod na salinlahi ng ating minamahal na bansa magpakailanman. Noon pa man, hindi naging maramot ang dakilang lumikha sa pagkakaloob ng mga pinunong mapapanaligan. Tunay na ang pinagpalang bayan ay mababanaag mula sa mga pinunong may tapang at kiting, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Mula noon hanggang ngayon, kumikinang ang pag-asa at ang liwanag ng tagumpay ay nananatiling naghihintay para sa umagang makakamtan. Mabuhay ang pinagpalang bansang Pilipinas! Mabuhay ang The Sultanate of Pangampong a Pilipinas Da'wah Solidarity Incorporated! Mabuhay ang Sultan ng Pilipinas! Sultan Bab Manangaran Datimbang Al-Hads. The Sultanate of Pangampong a Pilipinas Tartib, the Protocol Governing Body, 18 Royal House, 82 Legislative, 3 Demarcation, na kinabibilangan ng 145 cities, 1,489 municipalities at 42,029 barangays
na napapalooban ayon sa datos ng kasalukuyang taon ng humigit kumulang sa 12 milyon na mga Muslim na nakapagtala ng humigit kumulang sa 10,000 mga masjid at nasa tinatayang 5,000 mga madrasa sa buong Pilipinas. Sa dulong hilagang bayan ng lalawigan ng Rizal, matatagpuan ang maalamat na bayan ng Montalban na kilala ngayon bilang Rodriguez, Rizal. Hindi ito nagpapahuli sa mga dinadayo upang matunghayan ang hindi matatawarang ganda ng kalikasan na malapit lamang sa Metro Manila. Kasabay ng pagdami ng populasyon ay ang paglago ng kabuhayan, establishmento at infrastruktura sa bayan na ngayoy unti-unti nang napapansin at nararamdaman ng mamamayan nito. Ang hindi na mapipigilan pang pag-unlad ng bayan ng Rodriguez. Kung kaya't sa likod ng tagumpay na ito, marapat lamang nakilalanin ang punong bayan at ama ng bagong Montalban. Kilalanin natin si General Ronnie S. Evangelista. Si Mayor Ronnie S. Evangelista ang kasulukuyang punong bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal matapos maipanalo ang nakaraang eleksyon na tumibag sa dekada ng pamumuno ng mga pangalang karaniwan kung hindi man paulit-ulit nang nasa pwesto. Retiradong general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, inventor at may akda ng librong nagsisilbing isa sa mga pangunahing doktrina ng AFP na hanggang sa kasalukuyan ay pinakikinabangan ng mga kawal ng bansa. Kumuha ng Bachelor of Science in Engineering degree sa pamantasan ng Santo Tomas na kanyang ipinagpatuloy naman sa Philippine Military Academy at napabilang sa PMA Sinagtala Class of 1986. At noong 2005, nakamit niya ang kanyang master's degree in public administration mula sa National College of Business Administration. Bukod sa pagiging Scout Ranger at kwalipikado sa Special Forces, tinapos rin niya ang Special Forces Detachment Qualification Course o Green Beret sa John F. Kennedy Special Center and School sa Fort Bragg, USA, kung saan kauna-unahang nakamit ng isang Pilipino ang Yarborough Knife. Isa itong combat field knife na nagsisilbing simbolo at kapatiran ng mga kakaibang mandirigma sa pahina ng kasaysayan na kinabibilangan lamang ng piling-pili at iilan. Ang kanyang makulay at masigasig na pakikipagsapalaran sa ilalim ng tanggulang pambansa ay pinatutunayan ng hindi mabilang na mga parangal katulad ng Military Merit Medals, Bronze Cross Medal, Silver Wing Medal, Distinguished Service Stars at ilan pang mga dekorasyong pangmilitar at mga komendasyon. Sa pag-inog ng kanyang karerang pangmilitar sa nakalipas na mga panahon, kabilang na ang pagkakatalaga sa iba't ibang panig ng Mindanao, hindi lamang niya nakilala ang mga Pilipinong Muslim. Bagkus, nakilala rin siya ng mga ito. Pinatutunayan ito ng kanyang pagiging adopted son ng Sultan of Baloy, Lanao del Norte. Ang kanyang katangian bilang isang matapang, may prinsipyo at may paninindigang lider ang nagbunsod sa The Sultanate of Pangampong, Pilipinas upang siya ay hirangin bilang Raja General ng Rizal, Montalban. Sa pamamagitan ng The Sultanate of Pangampong, Pilipinas, Dawa Solidarity Incorporated sa pangunguna ni Sultan Bob Datimbang Al-Haj, Sultan sa Pilipinas, kasama ang mga kinatawan ng 18 Royal House, 82 Legislative at 3 Demarcation. Hihirangin ngayong araw si Mayor Gen. Ronnie S. Evangelista at ang kanyang may bahay, Potri Jenny Evangelista, bilang Raja General at
Prinsesa ng Rizal, Montalban.